magre-react agad din. Kung bakit walang hood dito, oras na upang pinaline up ko na dyan. Do these things make you happy? Bakit ganyan kailangan kamahal? Very tempting to put another, please, tama na. Pero wag niyong kalimutang balikan yung mga magulang. Calm down, there's no more second guessing. Coming to my senses. It's red here. Sabihin, nagre-record. Yan naman, para mag-flip yung camera. How do you stop record? You press here again. Good morning! We are now walking towards sports area dito sa amin. Hindi na kami gumamit ng kotse. Usually, talagang nagkukotse kami kasi medyo pabalik matarik. Ito yung sinasabi ko na pababa na area. Pero madali to pababa tayo Kaka-testingan pabalik. Iniisip na agad, papunta pala iniisip na yung sundo. Wag mo ipunta si Daddy sa bahay, ha? Dito tayo papunta, dyan sa baba. Tapos dun sa may area pa sa may right side yan, may mga puno. Nandyan yung oval. Mag-walking ka? Sana. Ito, Jeloy, ang solusyon, Tiger Balm, sa iyong dilema. Dala talaga ako sa malamok. Lalo na ngayon tag-ulan. Going to put one. Bless you. We're gonna put one on. Let's see. Post na agad Tiger Balm. Ako talalagay ko sa lower shirt para. And mommy. Mama, ayaw ko mag-play. It's okay. Bakit? Ayaw mo mag-play? Walking Gusto lang? ko kasi mag-walking lang. Okay. Doon din. Bawal anak, kakapup lang niya bago natin dalahin. Bawal guys si Dodi dito sa area na to. So, ayan may nakalagay. No dogs allowed in athletic field areas. Walking lang naman. Dun siya sa may, dito sa likod, dito sa may kabana. Tulog ko kanina, ginising ng anak niya. Tapos ngayon, nanonood siya ng NBA live. Si Jeloy na habang nag-walking kami. Nakmang competitive Bawal maiwan. Kinakausap niya yung sarili niya. Keep walking, Alexei. Go, anak! Training. But maybe not for tennis. Isang bata, tumigil na siya. Naiwan na kami ni Daddy. Anyway, I'm using my walking shoes. Pwede rin daw to for... I realize yung mga shoes ko ay for casual. Hindi naman kasi talaga ako, alam mo yun, walkerist. Or mahilig mag-jogging, ganyan. Run. Basta long run, hindi. So, ayan. I got one. Mainly because ito, malapit to sa amin. I can always walk. Pero tinatry ko at least kahit like twice a week muna. Ayokong biglain. Tapos parang alam niyo, napagod ka na. Slowly easing it into our routine. Liwanag na. Sakit na sa balat. Kasi 9:45 na. Ito na yung bata, pero share ko lang isa sa malaking pagbabago since we moved to Antipolo. Medyo ito ay maybe around 5 to 10 minutes, depende sa bilis mo, to get to our place from our gate. Medyo matarik and wala ding ibang option kundi magdala ng sariling sasakyan or Grab, pwede din ganyan. Pero isa sa super big change ay mas kunti yung food option sa Grab. As in, laki na natitipid ko sa Grab ngayon kasi wala akong magusto ma-orderan. And pag night, nahiya ako magpa-deliver sa rider kasi ang dilim dito sa amin, magkakalayo pa yung mga bahay. So, malaking tipid. Binalikan na namin si Dodi kasi nga bawal siya doon sa field. Pero yun, since mas konti ang orderan, hindi agad ako makapamili. Ang galing kasi na-force kami na lagi talagang magluto. Which is, bukod sa makakatipid ka, pinakamaganda nun. Mas healthy yun. Diba, Jeloy? Mas less yung Grab. Kasi, di ko na lang kinukumpit kung magkano yung nasispend ko sa Grab talaga. Lalo na sa BGC, sobrang daming options. Tapos, mas kumonte nung nasa Pasig kami. Tapos, mas konti pa ngayon. Which is for good. Grab is nice if, halimbawa, may mga bisita ka. Ayaw mo magluto. Kasi ako pag may bisita ako, ginagrab ko na lang talaga. Kasi gusto kong ma-enjoy yung company without, being too tired. Pero yung personal consumption, sobrang bawas na bawas. Ito na ang Kalbaryo, pabalik. Madali papunta, pero matarik pabalik. Last time may na-discover ako. Ano yun? Pag paakyat, hindi pa pala dapat lakihan yung stride mo. Para sa akin kasi hindi naman talaga ako, yung na ako talaga naglalakad. Nililiitan ko yung step dahil ang bilis ko mapagod. Pag yung ganyan yung step, yung paangat, Ano ako lalakihan? para mas mabilis matapos. Pero hindi pala ganun. Dapat pala mas maliit yung steps. Dali kasi mahilig maglakad talaga Ako, pero kahit di ka na mag-exercise ng kahit ano, pero maglakad ka. Good for the heart. Tapos na-activate niya yung Coach biggest muscle in your body. Nasa legs. Hingal na yan. Saan tayo galing? Dito tayo. Tapos na yung slope na mataas talaga. Ito
Ito na yung pinaka mainit ko na laka dito. And while it's tempting to open the aircon, ginagawa ko kay X. Pagkagising, usually mga 7, 8 kasi walang pasok. Pagdating ng 9, aircon na. But now it's 10:05. Hindi pa namin pinubuksan yung aircon kasi galing kami sa labas, mga pawis pa. So electric fan first, nakabukas na. And then later, gusto niya daw mag-aircon. Pero inisip ko, paliliguin na. Ngayon pinagbibigyan namin sa TV. Nood lang si Utoy, si Jello, ayan, pabango na. Pero ang ating ulam ay sinigang na hipon at hindi ko alam kung ano isda to, basta pritong isda. Usually guys, gusto ko pag umaga, kape. Hindi pa nga ako nagkakape kasi nga bigla nag-aya si Utoy sa Sports Plaza. Parang mga 8 na ako nagising. Medyo late ako nagising talaga ngayon. Pero nagulat ako kasi ang ulam natin ay sinigang na hipon. Pag sa bahay kasi umaga, yung mga mga fried, ganyan. Si tatay kasi, yun ang gusto niya pag umaga. Sa bahay, growing up, nasanay kami na ang ulam, kunyari, may sinigang. Sinigang na hipon lang. Minsan, napapartneran ng tuyo kasi masarap nga naman yung tuyo, ganyan. Max na yung dalawang ulam. Sobrang simple namin sa bahay na pagdating sa pagkain, isa o dalawa lang yung ulam. Tapos, hindi kami mahilig dun sa mga ulam na, yung mga ulam na menudo, yung masarsa, fritada. Kaya growing up din, hindi ako sobrang mahanap sa ganung pagkain. Hindi ako mahilig. So, mga simpleng ulam lang. Para mas nabubusog ako pag gano'n. Tapos yung mga yung mga masasarap talaga na pagkain na mga natitikman ko na lang yan pag kumakain kami sa labas. Sa totoo lang, growing up din, alam niyo yun, hindi naman kami madalas lumabas. Kasi yung tatay ko, nakafocus talaga siya sa trabaho. As in, bahay lang talaga kami ng kapatid ko. Nag-ibang bansa na kami, malalaki na kami. May mga malay na kami nung nag-ibang bansa kami. Hindi katulad mga bata ngayon, cravings, Hong Kong Disneyland, mga ganyan. Although, sina Jelloy talaga yung mga maliliit pa lang, talagang libot na libot ang mundo. Kami naman iba. Iba-iba naman yan bawat family. Sila Jelloy talagang lumalabas pagka weekends, lagi magkakasama buong family. Kami naman si tatay, not so much kasi nga, nung maliit kami, since galing din naman sa wala, sobrang focus sa trabaho para makapag-ipon. And yan na tayo napunta dun. Ulam lang to. Ulam lang ang usapan. Kain. I'm eating si Jelloy. Ayan, nanonood pa din ng NBA. Ito yung katabi ko, hindi yung anak ko. Yung pusa na. Tumabi sa akin. Ayan, woo! Gusto daw makita ni Alexei kung saan niluluto ni ate ang kanyang sangkay. Tapos, kakain na siya sa baba na. Siyempre, takot ako sa stairs kay Alexei. So, talagang sinusundan lagi ko. At some point, you have to let them do their thing. Nagluluto pa na. Before we go up, pakita ko lang sa inyo. Prinuning ni na ate tong ating plant sa loob. Una siyang dumating, hindi siya ganyang kakapal. For some reason, nung nagtag-ulan, biglang dumami. Kahit di pa siya nauulanan, pansin ko nung nag-green yung mga tawag dito, mga puno sa labas. Ito naman, naglabas ng maraming dahon. Hindi naman siya nauulanan. But anyway, ayan, prinuning. Tapos nagkakaroon na ulit siya ng mga bulaklak. Kasi nung dinala dito, mga halos 3 bulaklak din siya na madami. Tapos biglang ngayon, ang tagal bumulaklak. Ngayon, maglalabas na naman siya. Meron siyang parang mga, yung ganun. Yung parang mga, ang tawag dyan sa Tagalog, buko o buds. Tapos ayan, meron ng mga flowers. If nakikita ninyo. Ang flower niya lagi kasi is halos patungod. Kala namin nung nag-curtains, medyo mahihirapan siya. Hindi Dagdagan ng dahon. Nasa taas na yun yung tumutubo pa taas. Kailangan na siya putulin kasi pwede naman siyang ma-attain ng ganyang height lang. Pero yun nga, magpo-pruning talaga lagi. Pati dito sa baba, meron siyang mga tubo na ganyan. Tinatanggal yan kasi para malinis tingnan yung pinaka-baba. And yung energy niya ay mapunta na lang sa part ng puno na gusto nating payabuhin o pakapalin. Little boy is, I think ayaw magpa-vlog. Pero kumakain silang magtatay dyan. Ligo muna tayo and we're going to church. Ako sa room ko at ito ang nakasalubong ko. Nakaschedule to ngayon for cleaning. Ako baka tamaan pa.
Pero hindi naman. May sensor naman yun. Pero ang galing guys, kasi alam niyo, di ba dalawa na yung, ay, sabi ko na nga ba, I already have 2 Roborock vacuums. Kasi natuwa ako dun sa isa. So, pwede naman kasi talaga siyang multi-level. Like, yung isa sa baba. Tapos kung gusto mo linisin yung taas, dadalhin mo sa taas. Pero I mean, for ease na nagustuhan ko naman yung una, bumili na rin ako ng pantaas. So, meron kami first floor and second floor. Sobrang tuwan-tuwa ako dun sa Roborock. I'm going to put the link. Got to show you. This is where I placed our second Roborock. Ayan siya, nandito. Tapos yung High Essence, nilagay ko sa likuran kasi sometimes itong cord niyan ay dito umiikot. Eh, di ba sabi ko nga sa inyo, ito ay pag may nakalay na cord, talagang hihigupin niya. So, ayan siya. Check nga natin yung water tank. Ito yung water tank na malinis. Kasi slightly blue kasi blue yung solution na nilagay. Pero kahit naman wala, pwede naman. Yung unang mga beses wala akong nilagay. And then this is the dirty water tank. Ayan. Since ano lang naman siya, maliit na area, kukunti pa lang yan. Tapos, gabi lang siya nag-mom up para walang madulas sa umaga dito. And that's it. Medyo need mo lang talaga maglagay ng space. Hindi siya pwedeng, alam mo yung susuksok mo ng husto. I was planning to put a shoe cabinet here. So, let's see kung kaya pang i-move ng konti, shoe cabinet. And then, tatanggalin ko tong trash can. Since nandito na tayo sa area na to, pakita ko na rin sa inyo. Ito mamaya yung aayusin natin. So, it's already done. I think sa last vlog, parang nag-i-install at tapos na. Pero, ngayong vlog naman, aayusin na natin siya. So, ang pinagawa ko kay na ate, yung mga shoes, pina-line up ko na dyan. Para at least, pag nilagay natin dun, mas madali. Same with the bags, yung mga dust bag nila ay nasa ilalim. Para pag nilagay ko rito, ganun din, nasa ilalim yung dust bags. And then, for my luggage, ang dinala ko lang dito ay yung mga cabin luggage. The rest of the luggage, iniwan namin sa Pasig, doon na lang sa bahay kasi wala akong paglalagyan basta dito. Excited na ako maglagay. Remote, hindi ko pa na-figure out kung paano to gamitin. Kulang na lang dito ay itong side na to. Hindi siya umiilaw kasi meron lang akong isang plug lang guys. Actually, nakabili kami, mali yung nabiling plug. So, i-exchange lang yun sa IKEA. Nakaset up na siya, pero mas konti yung ilaw nito as compared to the bag closet. Yung dulong plug na lang ang talagang mismong kulang. And I also replaced yung knobs niya. Actually, hindi replace. Bibili ka ng knob and ito yung pinili ko. Ang ni-replace ko ay ito. Ito ay hindi original knobs nito. Pinalitan ko na lang siya. Done with makeup, konti lang. Yes, talagang napisan ko lang kasi last time na pumunta kami, pangalawang beses namin ito pumunta, actually. Simula pagkalipat dito, pumunta ng beses, sobrang init. Tsaka may chance na nandun ka sa labas ng church kasi punuan yung simba. Ang cute ni Wuwu. Bye, Wuwu! Basta kami guys, and hintay lang ng sasakyan. Pero alam nyo, yung alaala ko talaga kay tatay na simbahan at pinagdadalahan niya. Hindi man kami laging, sobrang linggo-linggo nagsisimba. Antipolo talaga. Hindi ko akalain na dito kami makakalipat ng bahay. Sobrang laking memory na iniwan ni tatay. Diyan kami kanina bumaba, tapos farmer's market yan. Tapos ito, diyan ka aakyat papunta sa simbahan. And dinintay lang namin dito yung kotse. Kami nagpunta ng mall kasi naisip namin, ang daming tao sa mall ngayon. Tapos si Alexi ayaw natin. Gusto niya umuwi. Yung pala, inaantok. Nakatulog sa daan. So, palit lang ako. Tapos, gusto ko ng spaghetti. Parang gusto ko magpaluto spaghetti. Ako na lang magluto. Tapos mamaya, ayusin natin yung closet. So, nawala sando. Sando lang tayo, guys. Kasi ang init yan. Huy, Wuwu, baba! Ay, pumasok sa loob si Wuwu. So, while we wait for our spaghetti, kasi nagpaluto na ako ng pasta. Buksan ko na yung aircon dito so we can already start filming our organizing video. Because right now, pila na sila, naghihintay na. Mga pala aircon. Sorry, hindi pa ako sanay. Ito naman, binuhat namin si Utoy. Si ate nabuhat kay Utoy. Tapos ako nagbuhat ng mga gamit. Bigat na kasi talaga ni Utoy ngayon. As in, sobrang bigat na.
Parang ang sarap mag-swimming. So we are going to cook spaghetti. Pero yung normal Filipino spaghetti. Yan ang meron sa ating pantry. Actually guys, usually beef ang ginagamit. Wala kaming beef. Pork lang to ate, diba? So okay na yan, pork. Tapos hotdog, yung lang naman yun. Pag Filipino spaghetti, simple lang. Start natin. Marunong naman ako magluto. Pero alam yung luto lang na spaghetti, mga normal na prito. Hindi ako marunong magluto ng mga sinigang. Ang niluluto ko ay yung mga trip kong kainin. Yung mga minsan nag-crave ka ng ganito, yan. Dati nga nung wala pa kaming kapatid ko na anak, ayun, pagkahating gabi, biglang pag nagising yan, matitripan namin magluto. Pero parang gusto ko ding magkape kasi hindi ako nakapagkape kanina. Naglagay din ako ng parang ganito. Binili ko lang sa SNR yung lagay ng cutlery, tapos may kasama ganito, 40. Tapos yung cookies na nakuha ko from Binyag. Syempre, kailangan natin ng milk. Then, yan, pwede na natin gawa ng kape. Cappuccino. Okay. So, ganito yung itsura ng cappuccino na regular ni DeLonghi. At ang maganda dito, ready na siyang inumin. Kasi dati, ang question ko din, bakit ka ako parang hindi siya ganoong kainit? Kasi sanay ka, di ba, pag nagpakulo ka ng tubig, tas gagawa ka ng kape, sobrang init. Ito, hindi siya sobrang init. Yun pala, ano siya, kumbaga, meant na siya na inumin, yung pinaka-init niya. So, we are going to start with oil. Re-react agad hindi pa tayo nagsisimula. Onion. Lakas pala ng apoy nito. So, yung iba, nagtataka kung bakit walang hood dito. Actually, guys, sunod na rin natin tong garlic. Pinag-isipan ko rin nun kung maguhud pa ako. Sa totoo lang, parang for me, hindi na. Kasi itong kitchen na to, ito talaga, no? Magiging honest lang ako. Hindi kami dito lagi nagluluto. Since Sunday lang to magagamit, pag nagluluto naman, yung mga doors namin, like ito, pakita ko sa inyo. Ayan, katulad niyan. Kayang i-open ni ate yan ng malaking open, katapat nitong pwesto na to. So, pwede ng ganyan. At least, hindi na masisira pa yung itsura dito na ang laki ng hood. Pwede rin sana, alam niyo yung umaangat na hood, tapos bumababa siya ng husto. Kaso nga lang guys, syempre, we have to do with what is, you know, already the setup. Ito kasing kitchen na to, kasama na talaga to nung binili tong bahay. Hindi na ako makapag-design nung gusto kong kitchen. So sabi ko, sige, wag na maglagay ng hood. And whenever magluluto, pwede ko namang i-open to. Tapos itong ano din dito, yung balcony din, na-open niya ng open na open. Bango, ito pa lang. Nakakagutom. Tsaka ang saya pag nagluluto, nakikita mo yung tubig, tapos naririnig mo yung mga huni sa labas, open air na ganito. Habang yung asawa ko sa kabila at anak ko tulog, nasa taas, so aircon. Ito ang asawa ko ngayon, Boogs. Diba? Sunday naman kasi guys. So, wag nyo nang i-judge kasi Sunday naman. Meron kaming masisira na leaks. Pwede pa, hindi pa naman sirang-sira. Pero ibig sabihin ko, hindi na ganun ka-fresh. Yung iba din, pag beef, inuuna ko yung beef tas tubig kasi matigas. Tapos saka lang mag-sote. Pero ito, pork naman to, hindi kasing tigas ng beef. So, diniretso ko na ng sote. Dito na din tayo maglalagay ng patis. Sasabay ko na din yung paminta. Mabilis na spaghetti lang guys. Na kailangan pa syadong pag-isipan pa yan. Yun nga lang, no? Pagbukas din talaga yung bintana, nag-a-attract ng langaw. Pero takpan muna natin. Ano to? Lagyan na natin to hotdog. Apakadami naman ng hotdog nito. Parang kasing dami nung ano. Lagyan na natin lahat. Mang Tomas, yung iba nilalagay. Alam mo, kanya-kanya bawat bahay ng ano. Meron kaming nakuha sa dati naming ate sa bahay. Ano ate, bubuksan ko na ba to lahat o isa lang muna? O sige. Natutunan namin maglagay ng mayonnaise. Pero ako, since ito lang ang meron tayong Japanese mayo to pag nag-egg sandwich kami. Yan. Yung iba naglalagay daw Mang Tomas, yung iba ketchup. Ito na siya, mas marami pa ang hotdog sa pork. Okay na to, lagyan na natin yung spaghetti sauce kasi nagmamantika na yung ating pork. Yung hinintay ko magmantika siya. So this is original style kasi ayoko ng matamis. Yes, pigang-piga yan, sister. Tingnan natin kung kasya na siya. Parang kasya na ate. Ngayon, nilalagyan natin ng cheese. At hindi pala namin napansin na hindi pala spaghetti sauce yung nakuha namin, tomato sauce. Pero yan, gagawin natin na paraan. Tsaka mayonnaise. Alam ko maraming may ayaw ng mayonnaise, pero yan, Japanese mayo. We are almost done. Titingnan ko lang si Utoy. Kasi natutulog siya nandito kami na Ate Ana sa baba. Ay, ang sarap ng tulog. Hala, katabing-katabi si Wu. Tingnan nyo. Ganyan matulog si Alexi, tsaka si Wu.
Wuwu. As in, magkatabi talaga sila. Alam niyo yung una natatakot ako. Kaso, kahit paano mo talaga tanggalin si Wuwu, ganun pa rin talaga eh. So, kanina, nung hindi ko na-film yung mga huli, kasi nga, di ba, gumamit tayo ng original style na tomato sauce. Akala namin spaghetti sauce yung nakuha namin. Okay lang naman, kasi yung technically, yung spaghetti sauce, ay tomato sauce din naman ang galing. Yung nanilagyan na lang ng kung ano-ano ng, tawag nga rito. May mga spices na siguro yun. I assume ganun yun. Asukal lang ba atin nilagay natin? Asukal instead of betchin. Yun. Tapos, yun lang. Yun lang ang nilagay namin. Pero, ang sign lang nito na okay na to, pag natunaw na yung mga huling cheese na nilagay namin, at saka, ayun o, nagmamantika na ulit siya. Lumalabas na yung mga mantika-mantika ulit. And, pwede na tayong kumain. Yan na ang itsura ng ating spaghetti. Mukha naman spaghetti, no? Hindi naman mukhang menudo. Filipino style in terms of may hotdog, creamy, ganyan. At may onting tamis, pero yung asukal na nilagay namin, hindi siya sobrang madami. Kasi ayoko ng ayoko na matamis na spaghetti. Ayan. Kay inay, hindi to papasa tong pagluluto ko. Kasi ito, nakita niyo yan, sobrang na sa pagluluto. Bira magluto. Kita niya yan sa gilid. Pag ako pinaghalo ng spaghetti sauce, ayaw niya na may ganyan. Gusto niya laging ginaganyan para pagka daw tapos magluto, hindi daw nagtututong yung gilid. Sorry inay, pero kitchen ko na to. Malinis kasi talaga yun. Kasang spaghetti na. Okay, pwede na to. Okay. Sa bowl na lang ako kakain. Hindi na ako magpiplate pa ng And then, sauce. Jelloy, tulog na tulog. Ang sarap ng tulog ng mag-ama. And fork. Let's go, let's eat. Parang hindi naman magka-partner yung kape tsaka pasta. Siyempre, picture. Alam nyo, marami akong tinitake na picture pero hindi ko siya pinupost. Alam niyo, for memories yan. Patimpla ko ng juice kay ate or baka may natitira pang coke. We don't normally store soft drinks dito sa bahay. Para meron pa ata. Tira from guest. Pag halimbawa, may guest ako na paparating. Ayan yung kapasok na lang ako. Nagpapabili ako sa labas. Pero yung parang mag-store ako ng coke for our consumption, kung meron lang. Pag wala, sa labas na ako nakakatikim ng soft drinks. Para dito, mapush ako na, ayan, kakape. You know, cooking daw is same with life. Hindi mo pwedeng hintayin lahat na makumpleto lagi lahat na ingredients mo. Para gawin mo yung gusto mong lutuin. Minsan, kailangan mo na lang gawa ng paraan and just roll with it. Baliktad naman ngayon. Itong tigas na to, ito yung tigas na pang white pasta. Ay, pang white pasta. Pang oil pasta. Pang mga sardines. At dito medyo mas ano. To naman, sobrang al dente. It's too early in the morning. Hindi na early, anak. Hapon na. Mukha lang ng early. It's already 4 p.m., I think. Nakatulog ka lang, morning. Nandito na tayo guys sa aking office closet and as I've mentioned, there are 4 rooms dito sa taas. So yung isa room naming mag-asawa, yung isa room ng anak namin and we have 2 extra rooms. Since wala namang kapatid si Alexei or wala namang ibang kasama kami nakatira dito, tapos yung aming mga kasama dito sa bahay na 4 ay may sariling kwarto sa basement 1. We have the 2 rooms to ourselves. So yung isa ginawa kong playroom and then itong isa naman is an office closet. So office closet is because sometimes I really need pagka nag-work ako mag-isa, pag nag-edit or anything that I have to do for my work, I can do it here. Or minsan si Jeloy, pag may meeting siya, kailangan niyang tahimik na lugar, pwede rin naman siya dito. Although we have an office in Green Hills, minsan hindi ko kailangan pumunta doon kasi kailangan kong pumunta sa family business namin or I can work here at home. So ito ay not only for work but also for peace. I have learned through my son na meron palang tinatawag na calm corner. So, para siyang space within your house. Sa kanila, natutunan nila within school that if you are really overwhelmed with everything, meron kang calm corner. So, you can go there, relax, regulate your emotions, and pag okay ka na, and then pwede ka na pumunta sa outside world. So, for me, this will also serve something as a calm corner. Natutunan ko yan sa anak ko, and nakuha niya yon sa kanyang school. Pero, goal ko talaga dito din is maging storage ng aking mga gamit. For the longest time, I don't have yung proper storage ng aking mga bag. Sa bahay, meron naman, pero alam niyo yung parang 4 ata o 3. 3 siya na pinagdikit-dikit. Parang sa isang shelf, merong 2 o 3 o yung iba pag mga mini bags, 6 na mini bags on one shelf. So, I have an IKEA closet din sa bahay. Pinalitan ko yung built-in closet ko from before kasi iba na yung gusto ko na structure. So,
open closet yun. And as much as maganda talaga ang open closet, guys, dahil nakatira tayo sa Pilipinas, maalikabok. So, every now and then, ay kailangan mong maglinis. So, sabi ko, if I'll have another closet of my own, gagawin ko ng sarado. So, makikita nyo to. Lahat yan ay sarado. So, ngayon, at least, we'll be having a better space, a bigger space for my things. So, I'm using the pack system here sa aking office closet. But on my left, I designed this to be a bag closet. And then, on my right naman, ito yung clothing, shoes, and accessories section naman. If I'm not mistaken, the height is around 2.5, almost 2.5 meters. So, makikita nyo naman din yan sa website ni IKEA kung ano yung exact measurement. And then, I have 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya na parang panels ng doors. So, the way this opens, dalawang magka-face na ganito. And then, on the other side, dahil 5 siya hindi naman siya 6. And then, nag-iisa tong nasa gitna na isang open na ganyan. Although, hindi siya halata na meron siyang gitna na naiiwan. And on the other side, hindi ko siya masagad kasi meron dyang structural element which is a column right there. Yan ang nangyari sa ating bag closet. Pag gina-open mo siya, nag-open yung lights katulad ng pinakita ko kanina. Pero para mag-close siya, kailangan mong isarado ng husto yung iyong pinaka-shelf. Ayun. Minsan nga, hindi pa siya. Yun lang napansin ko. Minsan hindi siya sabay-sabay nagko-close. Tapos, meron pa akong kinuhang remote na hindi ko pa alam kung paano siya i-operate. Basta binigyan lang ako nung nag-design ng remote. So, ito yung remote. Ang nakalagay dito, pwede rin siyang i-connect with an app. So, pag-aaralan ko pa to, guys. Works with IKEA Home Smart. Nakalagay dyan sa gilid. So, let's see if I will be able to figure this out. But as of now, hindi pa siya connected dito. And then, dito naman sa kabilang side, ganun din siya. 5 panels din. So, 5 doors. Same siya ng handle, ng pinaka-panel, pero ganyan siya mag-open. This one, dalawang layer for clothes. Guys, hindi dito nakalagay lahat na damit ko kasi hindi kakasya. Pero ito lang yung mga jackets or anything na designer clothing. Because I don't really have much naman. And then, on this area naman, sa pinakagitna, ay all for shoes. So, pag ito naman, inopen mo, meron siyang shelves na naka-slope pababa. Ano bang tawag doon? Basta naka-slope siya pababa. And ito ay, ayun, naririnig diba? Metal. Tapos meron siya ditong parang ganyan para hindi mahuhulog yung shoes pababa. Currently, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 layers of shelves. And meron pa sa taas. Hindi ko pala na-mention. Lahat pala yan. Meron siyang area sa taas. Storage din yan. Kaso kulang ako ng ganun, ng kulay puti. Scoob ba yung tawag dyan? O scab? Tapos, bibili pa kami. Kulang pa kami ng 1, 2, 3 pieces ng scoobs. Ito yung second area. And then lastly, para mapantay ko sa kabila yung itsura, gumawa pa kami ng isang area. Ito naman, ganun din guys. But if you're going to notice, meron ding rod dyan for hanging. If ever lang na meron ako mga dresses or maybe, I do not know, gowns, ganyan na medyo mas mahaba kesa sa dito sa area na to, pwede naming ilagay dyan. Tapos sa baba, naglagay na lang kami ng drawers. Hindi ko lang siya maiano kasi nandyan yung mga bag ko, pero drawers yung mga yan. Sa pinakababa naman ay wire basket. So ito, for accessories din yung baba na yan. Now, if you're going to notice, hindi entirely match itong dalawang closet na to doon sa drawer dun sa likod. Those are 2 drawers. And then, itong nasa gitna ay desk naman. This is an Alex desk, I think. Tapos yun, Gulaberg ba? Ilalagay ko yung pangalan ng closet na to. Pero, may pinalitan tayo dyan. Itong desk na Alex na to, pwede kang magtago ng mga wires dyan. And then, dito naman, may dalawang drawers. Pero, hindi ko na kailangan maglagay ng knob. So, hindi ko siya ma-partner dito sa mga closet na yan. But this dressers or drawers, yan, nagawan ko ng paraan. So, if you're going to look here, ito yung handle niya. Yes, guys, you can customize yung mga handles. So, I chose stainless steel, tapos para siyang ceramic na white. Kung alam ko ceramic ba yan, o plastic or glass. Pinalitan natin yung knobs ng ating dressers. Ganon din siya. Ito yung same thing na design nung ating handle sa Pax Closet. Para kahit papano, meron pa silang pagkakapareho. Para hindi magmukhang magkaiba. But magkaibang system siya, guys.
guys. So, that's the story of my IKEA closet. Yan yung mga items na kinuha natin sa IKEA to build this office closet. Aside from that, I'll be yun nga, adding 2 plants yung mga halaman. So, dalawa dyan, isa dito, to fill in yung, ayun o, may area na ganyan. There. So, yung dalawang area na yun. Kasi talagang dito sa likuran, sinadya ko na hindi siya closet din. Very tempting to put another one na closet katulad nitong mga PAX closet na to dito sa likod so that I'll have more space. But to be honest, for now, I think yung mga gamit ko ay kaya namang mag-fit dito sa dalawang PAX closet na to. So, yan muna for now. In case sa future gusto kong mag-expand ng storage, pwede ko pang lagyan ng same height and same measurement nitong ating PAX closet. So, at least meron pa tayong room for expansion. Pero sana talaga ay hindi na. And, syempre, para mas cozy feels, I'm going to put carpet dito sa gitna. Hindi na yung parang built-in carpet na ididikit pa ha. Just like an area rug, ganyan, dito sa pinakagitna. Oras na upang ayusin ang mga gamit. Parang excited akong ayusin siya na parang tinatamad ako kasi syempre, di ba guys? Wala pa man din ako ditong upuan. Ito lang yung upuan ko. Itong upuan na to ay galing doon sa vanity ko sa kwarto. So, meron kasi akong maliit na parang cube na bigay ni Luis and ko. Nilagay ko doon. Kasi hindi ko naman kailangan sumandal-sandal doon pag nandun ako sa vanity. Kasi pag nagme-makeup ka, most likely nakatingin ka sa mirror, nakaangat pa yung likod mo, ganyan. So, itong vanity chair na to, na galing doon, nilagay ko muna dito. Ito lang ang gamit ko para maabot ko. Yun lang din, no? Medyo mataas siya. So, I would need the help of a step tool. I need to buy a step tool. Simulan naman natin. Itong damit, nasimula ni na ate. So, I think dito na tayo sa ating tasunod natin yung, wala naman ako masyadong accessories. Tapos, yung cameras. And then, lastly, the bag closet. So, dito tayo magsisimula. Ang bala ko, yung hindi gaanong ginagamit sa taas o yung bihirang ginagamit. And then, sa baba yung mas gamit, mga chinelas, ganyan. Currently, ito yung ating mga aayusin. So, unahin ko muna yung mga maninipis sa baba. Kasha ilan mo? Kasha 5 in one layer. First layer done. Next layer. Yung dapat white muna. Tapos papuntang black. So, tanggalin na natin ito. Okay, this one. So, ito na to. Meron pa ditong mga shoes na hindi nasama kasi sila ay either pang golf, pang running, but these are all yung mga casual na shoes. So, I'll need a shoe cabinet namin ni Jeloy dun sa mga sapatos na sinabi ko. Boots na lang pala. Meron pa akong few layers dun kasi nga may mga iba din tayong shoes na hindi nilagay. Pero, parang hirap mag-ayos dito dahil may nakakalat dyan. So, baka unahin na muna natin ito sa kabilang side. Bago natin sila ibalik. Sis, ayusin mo naman. Kasi mga nakaganyan sila. Minsan pag ginagamit ko na, tinatamad na ako ibalik yung mga ganito. Naglalagay ba ako ng mga stuffer sa loob? Usually, nilalagay ko lang. Yung mga plastic lang din nakasama niya. Pero, I have to make sure na nandito yung mga accessories, yung mga ganyan. Yung iba kasi, oo, yung iba nilagay ko na. Tapos yung iba hindi. Ang gulo. Pero at least, ibalik natin yung kanyang ganito. Ano ba tawag dyan? Hindi siya dust bag eh. Basta yung kasama na pag i-close mo na dyan. Ay, meron pa nga palang mga dumi-dumi sa loob. Okay, sarado natin. How do you put it back? Tingnan lang natin kung may laman. Yun di pala yung gagawin ko. To check the bags. If minsan kasi may mga laman na lip tint, mga ganyan, tapos matagal mo hindi magagamit. Sampay mo muna to. Sampay. Ano nga ba? Ganan. Yes. Okay. Then, tatapat mo dito sa mga ganito. Papasok mo yung sa tong gilid na to, yung pinaka-strap ng lock. And then, cinch the sides. Wow. Ay, pasok na natin to sa loob. Pero kailangan nakalabas tong flap. Alam nyo guys, share ko lang sa inyo, no, na hindi na ako as like active before with bags. Kasi, syempre, over time, di ba, nawawala din yung excitement. Tsaka, hindi naman ako yung parang ultra collector na yung mga exotic na yung kinukulik. Hindi, mga basic bags lang ang kinukulik ko. Kasi, syempre, kailangan mo ding ibagay sa forma yung bag mo. Kung basic ka lang din pumorma, yung iba, dun sila naglalagay ng mga pop-off, ganito, ganyan. Pero ako, ang budget ko ay hindi pang exotic o yung mga sobrang mahal. Mga basic bags lang yung akin. Kasi, yun lang din ang bagay sa forma kong basic. Kanya-kanyang tolerance yan sa mga ganyan. Pero ngayon, alam niyo yun, siguro pag tumatanda ka na, or katulad niyan na may malaking gastos, nakakatamad gumastos ng iba pa kasi bahay muna. So yan, nabalik na natin siya, nalagay ko na ganyan.
And meron pa, yes, yung iba ay hindi pa rin nakasarado. So, gagawin ko din sa iba. Do these things make you happy? Bakit ganyan kailangan kamahal? Alam niyo yun, iba-iba naman tayo ng ikasisiya sa buhay. Yes, these things will make you happy for a while, but ako na nagsasabi sa inyo, they will not make you happy. The happy that we are all aspiring to be. Happiness is a choice. It's not only with what you have. Share ko lang din, no? Nung namatay yung tatay ko, nung ko tayo, nang magulang ko yun na nawala. Bumili-bili ako, hindi na nga ako nag-haul nung year na yun kasi wala lang, parang wala talaga ako sa wisyo na magpakita. And tama-tama lang kasi lalo na nitong year na to, sobrang sensitive ng mga tao in terms of luxury, lalo na't naglabasan yung mga nepo babies. Buti na lang din, no, tumigil din akong pag-haul. Baka pati ako madamay na nananahimik to ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho sa Pilipinas. Kahit anong bilhin mo, hindi ka mapapasaya niyan ng tunay na kasiyahan. Bumili ka because you want to use them. Bilhin mo dahil gusto mo silang gamitin. Kahit naman dati na hindi ako nag-YouTube, nung nag-earn na ako ng sarili ko na pera, ayan, nagtatry akong pumili, ganyan. So, I have been doing this long enough to know that these things will not make you truly happy. Pagka yung una kang kumikita ng pera na parang nabibili mo na yung mga bagay na hindi mo nabibili noon, syempre gusto mong matry magkaroon ng ganito, ng ganyan. Pero over time, you will also realize na ang daming totoong luxury sa buhay. For me, right now, as a mom, ang luxury ko ay long sleep, to be with my kid, to spend time with my kid kahit ako ay nagtatrabaho. So, sobrang blessing na yung trabaho ko ay pwede kong gawin ng nandito ako sa bahay. Yan ang mga totoong luxury sa buhay. Yung matutulog ka na mahimbing yung tulog mo, wala kang inaagrabyado, wala kang tinatapakang tao, buo ang pamilya, healthy ang pamilya, yan ang totoong luxury sa buhay. Again, itong mga bagay na to, they're nice to have. Treat yourself once in a while, kahit sobrang busy mo, sobrang sa trabaho, treat mo yung sarili mo. Pero again, yung happiness na binibigay ng mga bagay na to is only temporary. So, sa mga bago nagtatrabaho dyan, it's okay to treat yourselves. Pero pag nabili mo na tong mga bagay na to, sa kanya ko pwedeng balikan na sasabihin nyo na, oo nga no, nakapagpasaya sila, pero iba yung kasiyahan sa buhay. Tagpa natin yung mga ibang bags. But I'm not saying this because I am a hypocrite, but because it's based on experience. Okay guys, so medyo may development na tayo, isang layer na. Mas mahirap pala ito kaysa doon sapatos kasi ganun-ganun lang ito. Ayusin mo yung dust bag, yung mga papel, ganyan. Alam nyo guys, hindi ko pa talaga tapos. Pero inabot na tayo ng gabi. Makikita nyo na gabi na kasi yung taas doon ay dilim na. Kasi yun, wala siya pinalagyan ng curtain para may light lang talaga. Pero commercial muna tayo. I'm going to figure out itong rodret na to kung paano to. Nabuksan ko na to and it needs battery but we need to pair. So, meron siyang parang magnet na ganyan. Paano nga ba ito nabuksan? Sa isang nakakaputol ko kung... Okay, dami na namin dito. Time now is 9:25. Diyos ko, anong oras na ako? 5 hours natin ginawa to. Diyos ko, 5 hours. Na parang iniisip ko, mabilis lang to siguro mga 2 hours kasi po pwesto ko. Pero if you're trying to figure out kung saan yung tamang pwesto talaga nila, yung kung alin yung mas ginagamit, yun yung mas madaling ma-reach, yun yung nagtatagal. Tapos nailagay mo na and bigla mo maiisip na, ay, wait lang, ililipat ko to. Pero yung aking guyard, ay nangyari doon ay hindi siya damit, siya ay guyard, pero siya ay nakahanger para mas kita ko. Ang hirap kasi mga guyard, sobrang flat nila. So, ayan o, nakaganyan sila, nakahanger sila na ganyan. Let me know if meron kayong suggestion how to hang bags sa may rod ng clothing. Pero grabe talaga inabot tayo ng 5 oras na akala mo sobrang laki ng closet ko, hindi naman. Meron pa mga space, but hopefully guys, hindi ko na kailanganin pang gumawa ng isa pang malaki dito. Please, tama na. That is it. 9:30 na pala. Gising pa yung anak ko. Magpapatulog pa ako ng bata. This is our 3rd Sunday here, yes. And ngayon lang natapos ito. Marami pang gagawin dito sa bahay, guys. And some other time, I'm going to give you more updates. Sana hindi pa kayo naboboring sa update dito. At baka umabot tayo ng Pasko ay hindi pa rin namin tapos itong bahay. Ganun talaga. Because I'm trying to be, more intentional. Kasi pag nabili mo na, hindi naman pwedeng tatanggalin mo tapos papalitan mo dahil hindi mo nagustuhan. Ko lang din sa inyo na nalalaman ko na medyo nagiging at
at ease na kami dito sa bahay. Hindi na ganun ka naninibago. Kasi Saturday morning, dun ako nagising sa bahay kasi birthday ni Inay. Magsisingit ako dito ng clip. Sobrang saya ng birthday ni Inay. And kami-kami lang. Super busy this past few weeks trying to, balance yung pagbisita namin kay Inay, sa kapatid ko yan, pamangkin ko, and yung dito din sa bahay, yung mga inaayos pa. Pero one thing that I realized no Saturday morning, pagkagising ko sa bahay namin, iba na yung pakiramdam ko. Alam niyo yung pag nagising ka tas wala ka sa bahay ninyo, ganun na yung pakiramdam ko. Nangingiba na ako sa Pasig. Sa pagising lang naman, guys. So, medyo ibig sabihin nun sa good sign na nagiging at home na ako. And hindi na ako ganun ka-homesick. So, ngayon na lumipat kami, akala ko parang mas maluwag sa dibdib yung paglipat kasi alam kong nasuportahan namin si tatay throughout his cancer journey. Pero hindi pala. Ngayon, pag alis ko sa bahay, meron akong fear na baka pag alis ko naman ngayon, ganun na naman yung magulang ko na babalik ako kasi kung alam niyo na. Our parents are growing old. So, kung may chance kayo na bumisita sa bahay ninyo, gets naman na pagka nagkakaroon ka ng sariling family, of course, it's a given. Mas maganda na bumukod para matuto. Pero wag niyong kalimutang balikan yung mga magulang ninyo kasi sobrang importante nun. So, that is it for today, guys. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye! Come